Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, amin ng aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala, tinisisi sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, paging ng aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong si Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Aminin muna natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at kupkupin ang iyong sambayanan, sapagkat kami mahihinang tao lamang na pawang babagsak kapag di mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdanan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairali ng katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan. Kayo'y magiging busilak sa kaputihan kung kayo'y susunod at tatalima. Pasasaganahin ko ang ani ng inyong lupain, ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog.
ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Pagaman ang mga turoy, hindi ko na kailangan maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at ni ayaw natanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian, ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nabibigkis sila ng mabibigat na dalahin at pinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga paliktarya at hinahabaan ng palawit ng laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay mga upuang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpupugayan sila ng mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat isa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat isa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Yan po siguro ang problema, ting literal na susundin
ang mga salita at hindi ito nilalagay sa konteksto. Ito po ang karamihang pinang-uudyok ng ibang mananampalataya o relihiyon na dahil na isusulat at ipinamumukha sa iyo, ayan na isusulat. Pero hindi nila alam ng lahat ng isinusulat ay meron po itong konteksto. Biruin mo, sasabihan mo na lamang ng pangalan na kung ano man ang tatay mo, baka masampal ka pa. Na hindi mo na siya tatawaging tatay. Kung literal mong sundin, kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon si Kristo nang wala sa konteksto. Meron po yung konteksto. Ibig sabihin, ang tema ng kanya pong itinuturo ay hindi nagmamakataas ang kanyang sarili. Ibig sabihin, tayo pong lahat inasahan na tulad ng ating Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, madalas po maririnig natin problema sa droga na halimbawa maraming namamatay o pinapatay. Napakasensitibo para sa iba. Pero kung atin pong titingnan, hindi lamang po natin ang mga pangyayaring ito na hina-highlight nila halimbawa po sa droga. Maging po ang kapangyarihan ay nakakamatay at nakaka-addict. Hindi natin pinapansin. Di po ba kung atin pong titingnan ang sitwasyon natin ngayon, the opposing people para sa sa kapangyarihan. Batid po natin yan. Alam po natin yan. Hindi lamang po ito sa mga may naghahangad ng mga posisyon, pwesto. Kasi ang kapangyarihan po, nakaka-addict po yan. Kaya nga po merong nagpapatayan, malayo pa nga ang eleksyon, dahil ayaw nilang malalamangan, ayaw nilang may mapupunta ito sa iba, hanggat maari nga, atin na lamang pamilya. So, biruin mo yung ating pag-iisip na parang ating pamilya, para po bang sinasabing, parang kayo na lang ba ang mahal ng Diyos? Parang kayo na lang ba ang binibigyan ng talino? Parang kayo na lang ba ang may mamaraang mamuno? Di po ba atin din niyang narinig ang mga tukso sa unang linggo ng Kwaresma? Mga kapatid, tandaan po natin, bawat isa sa atin ay meron pong ipinagkaloob ng Diyos bilang mga nilikha po. We have the 5 senses. Meron tayong mata na nakikita natin, meron tayong tenga na ating naririnig, meron tayong ilong na naaamoy, at meron tayong bunganga na makapagsasalita. These are all 5 senses physically. Dadagdagan pa natin yung pinagkaloob, meron pa tayong puso na nakakaroon ng awa. Paminsan din, kung hindi natin napapansin, yung ating ding galit, kung ating ding in-scrutinize yung ating emosyon. Hindi lamang po ito, meron po tayong intelligence, meron po tayong isip. At hindi lamang po itong isip at puso, meron pa po tayong konsyensya. You see how we are being created as complete individually. Now, meron po sa ating kapanahon ngayon na hindi na nag-iisip, hindi na nagninilay, at lalong hindi na ipinagdadasal ang bawat desisyon sa buhay. Kung kaya marami sa atin ay napupunta na lamang sa pagiging fanatiko. Fanatics, na sumusunod ka na lang sa taong ito dahil ba sa gusto ko, kahit alam mong meron ng ginagawa ng pagkakamali, hindi ka na nag-iisip, hindi ginagamit ang puso mo, hindi mo na ginagamit ang 5 senses mo, yung buong mong pagkatao, physically, hindi mo na ginagamit ang konsyensya mo,
Basta sundin ko siya dahil gusto ko siya. Yun po ang nakakalungkot. Yun po ang nakakalungkot dahil hindi na natin nagagamit ang kaloob natin na ito ng ating Panginoon Kristo. Hindi lamang po ito mga kapatid, maging sa atin din pong mananampalataya. Marami po sa atin ay namimintuho, humihingi ng dasal sa mga santo. Hindi lamang po yan, meron pa po tayong atin pa pong patron, Nuestro Señor, Nazareno, Padre Nazareno. Lahat pong ito, pag tayo po ay hindi alam no, kung sinong ating susundin, na halimbawa, nagpapakitang mga lider ang kanilang mga itinuturo, we have all the reference in the life of our Lord Jesus Christ. Bakit hindi natin ginagamit ito? Pag merong mga lider na nagsasalita at ito yung kanyang ipinapahayag, then check on it. Ito ba ang turo sa akin ng Jesus Nazareno? Ito ba ang pinapakita niya sa atin ng halimbawa ng pag-alay niya ng kanyang buhay? Siya'y nag-alay ng kanyang buhay, hindi siya kumukuha at pinapatay ang buhay ng iba. Lahat po ito in the reference of our Lord Jesus Christ. By what? But why cannot just reflect? Bakit hindi natin nagagamit yung ating intelligence? Bakit hindi natin nagagamit yung ating puso? Bakit nagiging bulag tayo at hindi na tayo nakakarinig? There is something wrong in our being a followers of our Lord Jesus Christ. Maybe we are fanatics. Fanatiko. Fan lang kami. Gusto namin siya. Mapalabiro siya. Hindi na namin tinitingnan ang kanyang buhay kung sino siyang leader. We have the reference, sisters and brothers, ang buhay ng mga banal ng atin pong dinudulugan ng dasal, tingnan natin kung ano ang kanilang mismong tinuturo. Tingnan natin kung ano ang buhay, tinuturo ng ating Panginoon Kristo, isinasagawa niya, and He embodied it. That is our reference. Luluhod-luhod tayo, pero iba naman pala yung ating sinusundan. And this is what Jesus Christ reminding us. Marami, hindi lamang po yon sa kanyang mga kapununan ng konsiderang leader, kundi meron silang kanya-kanyang interest. My mind you, sisters and brothers, yung atin pong tinitingala sigurong leader ngayon, pagdating ng mga ilang taon, hindi na kayo makikilala niyan. At lalong hindi na rin ninyo makikilala sila. Mawawala sila. Ano lang po ang maiiwan sa ating buhay? Ang Diyos. Ang Diyos lang po ang naiiwan sa ating buhay. Pero yung sino pang maiiwan sa ating buhay ay sinamang isinantabi. Hindi na natin isanalang-alang kung ano ang kanyang turo. Hindi na natin isanalang-alang kung ano ang kahulugan ng pagbibigay at pag-alay ng kanyang buhay. Ganito po yun, sisters and brothers. When Jesus Christ lifted up on the cross, ano pong sinasabi sa atin? Na tayo pong lahat ipaluhod-luhod pa, paluha-luha pa. Ano pong sinasabi niya sa atin? Tama na ang pagpapatayan. Ginawa niyo na yan sa akin. Tama na ang pagdadayaan, ang paggawa ng katiwalian. Ginawa nyo na yan sa akin. Ako na mismo. Kung nag-i-enjoy kayo na magpapatayan kayo, sige, ako na mismo. Ang buhay ko na mismo, ang ipapagpikita ko sa inyo, ako na mismo. Para matigil lang kayo sa magawa ng korupsyon, paggawa ng katiwalian, paggawa ng pagsisiraan ng tao, paggawa, pagdanak, pagpapatayan, pagdanak ng dugo, tama na, I do it once and for all para manahimik na kayo. Anong ating ginagawa? Hindi pa rin nakikinig. And in fact, the transfiguration, sinasabi ng Panginoong Diyos, this is my beloved Son,
Listen to Him. Pakinggan ninyo ang pinapakinggan natin kung kanino lang tayo panatiko. Now at the end, maging sa cross, anong sinasabi po niya? Father, forgive them for what they don't know what they are doing. Patawarin mo sila, Ama, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ibig sabihin, hindi natin ginagamit yung ating senses, hindi ginagamit yung ating isip, hindi ginagamit yung ating puso, at marami sa atin hindi ginagamit ang konsyensya. That these are all supposed to be our weapons to oppose and defy evil. But most of the time, we submit ourselves to this just because we are fanatics to these leaders. Akala natin magtatagal sila at mananahan sila sa atin. Hindi po. Hindi. Alam natin ang kultura na maging ang ating mga lider ngayon. Mabait sila ngayon dahil humihingi ng inyong pabor. Pagdating ng araw, interest nilang personal, familial. Ngayon, ang mananatili lang sa atin ng Diyos ay siya mong isinantabi. Isinantabi mo ang Ebanghelyo. Isinantabi mo ang kahulugan ng kung bakit nag-alay ang ating Panginoon si Kristo ng kanyang buhay. Kung ano pa yung mahalaga, ay siya mong isinantabi. Kung ano yung temporary, just because of your emotion, na makikiisa ka at naging panatiko ka, ayun yung pinaglalaban. Now we have to think, sisters and brothers, this is a call for conversion, not just personally, but the whole nation, tayo pong lahat. And lastly, ano pong kahulugan ng dasal? Hindi po yung ating pabor. Ang kahulugan po ng dasal, we seek God in our life. Bakit tayo dumudulog sa Diyos? Dahil gusto nating siyang makita at maisasagawa sa ating buhay. Yung atin pong hinihingi ay secondary. We seek God in our prayers. Panginoon, Ikaw ang gabay ng buhay ko. Mananahan nawa Ikaw sa buhay ko. It is His glory, not ours. It is God's glory, not to those people we think of leaders. Then, sisters and brothers, this is the occasion. We have to rethink, make use of this intelligence, make use of this heart, the sacred heart of Jesus. Make use of the five senses. Otherwise, wala pong kahulugan ang ating di mismong pagkatao. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sundin natin ang pangaral ng ating Panginoon na siyang nagturo sa atin na tuparin ang kanyang gawain ng may kababaang loob at walang pagmamagaling. Ang ating itutugon, Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging lubos ang pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bukasyon na ipangaral ang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpapatotoo at mabubuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atin nawang laging sikapin, gawin ng matuwid
upang maging isang buhay na kapangyarihang nagkakabisa sa ating mga pagkilos at mga salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. At inawang kalingain ng may pag-ibig at habag ang mga may sakit, mga matatanda at mga nangungulila. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga namayapa naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ama naming nasa langit, palilimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at lagi kaming makapaglingkod sa iyo ng may pusong bukas at tapat. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapat inyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid, ang pagpagain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang mga paghahaing aming ipinagdiriwang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ipagkakinabang namin sa pagpapalang iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami, bubuti isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit duka ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inahahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at pusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niyo na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magkakapatid tayo sa isang Ama natin sa langit, kaya tumulog tayo sa ating Ama sa panalangin tunuro ng ating manunubos na si Jesucristo. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito mga kapatid, si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inanyahang makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o
o lay minister. Sumunod po tayo. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bumubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayong mataos, halina't magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Utong talong manikluhod na may abot sa akong suot. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay mag-iyakan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamumuhay, kami dagdagan mo at tulungan mo kaming mamalaging kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malyo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawan namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo ng aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.